Dear Miss Jamay, sabi nila, ang buhay ay parang isang mahabang kalsada. Minsan, akala mo'y nasa tamang direksyon ka na dahil sementado at maliwanag ang dinadaanan mo. Pero sa dulo pala, ay bangin ang naghihintay sa'yo. Ako si Mara, at ito ang kwento ng aking pinakamalaking pagkakamali at ang himalang bumagos sa aking kapalaran. Nagsimula ang lahat noong ako'y 18 taong gulang pa lamang. Isang edad kung saan puno ako ng pangarap, ngunit salat sa kakayahang labanan ng realidad. Doon ko nakilala si Jace. Si Jace ay hindi katulad ng ibang mga lalaki na mahilig sa forma at gimmick. Wala siyang mamahaling sapatos o branded na damit, ngunit may dala siyang katahimikan at seguridad na hindi kayang bilhin ng pera. Siya ay simple, masipag, at may matibay na paninindigan sa buhay. Construction foreman siya sa isang malaking subdivision project noon. At kahit pawisan, pagod, at maalikabok ang itsura niya tuwing umuuwi, lagi siyang may ngiti kapag ako ang kaharap. 7 taon kaming naging magkasintahan. 7 taon ng pagtitiis, pangarap, at sabayang pagbangon sa hirap. Sa loob ng panahong iyon, naging saksi ko sa bawat sakripisyo niya. Tuwing kinsenas at katapusan, hindi niya inuunang sarili. Kalahati ng kanyang sahod ay diretso sa akin. Hindi para sa luho, kundi para suportahan ang pag-aaral ko sa kursong nursing. Naalala ko pa, ang mga gabing wala kaming makain kundi instant noodles. Pero pipilitin niya akong kumain ng maayos. Ikaw muna, Mara. Lagi niyang sinasabi, kahit halatang siyang mas pagod at gutom. Isang gabi, habang magkahawak kamay kami sa isang lumang bangko malapit sa construction site, sinilip kami ng malamig na hangin at ilaw ng poste. Sinabi niya sa akin, Mara, konting tiis na lang. Magiging nurse ka rin. At pagdating ng araw, hindi mo na kailangan magtiis sa hirap. Ang mga salitang iyon ay parang pangako ng isang mas magandang bukas. Naiyak ako noon, hindi dahil sa lungkot, kundi dahil may taong naniwala sa akin ng higit pa sa sarili ko. Ngunit habang tumatagal, ang hirap ng buhay ay tila isang lason na unti-unting pumapasok sa sistema ko. Sa eskwelahan, lalong bumibigat ang mga subjects. Sunod-sunod ang exams, reports, at duty. Halos wala na akong tulog. Unti-unti kong naramdaman ang pagod. Hindi lang sa katawan, kundi sa isip at puso. Mas lalo pang bumigat ang lahat dahil sa aking ina. Araw-araw, tila ba walang katapusan ng kanyang mga reklamo at panghihingi. Mara, wala na tayong bigas. Mara, pambayad sa kuryente. Mara, bakit ba wala kang dalang pera? Hindi ko na marinig ang sarili kong pangarap dahil natabunan na ito ng ingay ng responsibilidad. Dumating ako sa puntong napagod na ako. Napagod ng lumaban. Napagod ng umasa. Hanggang sa isang araw, tuluyan na akong sumuko. Huminto ako sa pag-aaral. At sa sandaling iyon, pakiramdam ko ay nawalan ako ng direksyon. Para akong naligaw sa gitna ng kalsadang hindi ko na alam kung saan patungo. Doon nagsimulang magkaroon ng lamat ang loob ko. Hindi lang sa pangarap, kundi pati sa pagmamahal ko kay Jace. Hanggang sa isang araw, nagbagong ihip ng hangin. Bumisita sa construction site kung saan nagtatrabaho si Jace ang may-ari ng kumpanya. Kasama niya ang kanyang anak na si Tyler. Si Tyler ay kabaliktaran ni Jace. Mula ulo hanggang paa, kita ang karangyaan. Malinis ang balat, mabango ang pabango, at bawat galaw ay puno ng kumpiyansa. Galing siya sa Singapore, at sa unang tingin pa lang, halatang ibang mundong ginagalawan niya. At doon nagsimula ang tukso. Nakuha ni Tyler ang atensyon ko, hindi lang dahil sa itsura niya, kundi dahil sa buhay na kinakatawan niya. Nakuha rin niyang ambisyon ko. Nagsimula kaming mag-usap ng lihim. Sa bawat pag-uusap,
mas lalo niyang pinaparamdam sa akin ang mundo na hindi ko kailanman naranasan. Mga mamahaling restaurant, magagarang lugar, at buhay na walang kahirapan. Bawat regalo niya ay parang paanyaya. Bawat pangako niya ay parang hagdan paakyat sa marangyang buhay. At unti-unti, nahila ako palayo kay Jace. Ang mas masakit, ang sarili kong inapang nagtulak sa akin. Mara, huwag kang tanga ha. Kay Tyler, hindi mo na kailangang mag-nurse. Reyna ka na agad. Iwanan mo na yang si Jace. Foreman lang yan naman habang buhay. Sa mga sandaling iyon, pinili ko ang madaling daan. Pinili ko ang kasiguraduhan ng pera kaysa sa pagmamahal na dumaan sa hirap. At dahil sa kahinaan ng loob, iniwan ko si Jace. Iniwan kong 7 taon na parang wala lang. Wala akong pakialam sa sakit na nararamdaman niya noon. Hindi ko man lang siya hinarap ng maayos. Ang nasa isip ko lang ay ang mansyon ni Tyler sa Cebu at ang buhay na akala ko'y para sa akin. Pero ang akala kong paraiso, naging impyerno. Pagdating ko sa Cebu, doon ko natuklasan ang tunay na kulay ng pamilya ni Tyler. Ang malaking bahay na akala ko'y magiging tahanan ko, naging kulungan. Hindi ako itinuring na asawa, ni hindi man lang itinuring na kapantay. Sa paningin ng mga magulang ni Tyler, isa lamang akong babaeng galing sa hirap. Isang oportunista na pumatol sa anak nila para sa pera. Unti-unti, nawala ang mga pangakong binitawan ni Tyler. Ginawa nila akong parang anino sa loob ng bahay. Isang utusan na walang sahod, walang pahinga, at walang karapatan. Mula paggising ko sa umaga hanggang sa pagtulog sa gabi, puro utos ang bumabalot sa araw ko. Maglinis, magluto, maglaba, magayos. At si Tyler, tahimik lang. Nandoon siya, pero parang wala. Wala siyang lakas ng loob na ipagtanggol ako. Wala siyang boses sa harap ng kanyang mga magulang. Ang lalaking akala ko'y magiging sandigan ko, naging estranghero sa sarili niyang bahay. Habang nakaluhod ako at nagpupunas ng sahig sa mansyong iyon, ang sahig na dati kong pinangarap na tapakan bilang reyna. Narinig ko ang balita mula sa isang dating kakilala. Si Jace. Umalis na pala siya papuntang Japan. Hindi na siya foreman. Nakapagtapos siya bilang isang ganap na engineer. Ang sakit, Miss Jamay. Ang lalaking tinalikuran ko dahil akala ko'y walang mararating. Ngayon, ay lumilipad na patungo sa tagumpay. 1 taon ang lumipas at nagbakasyon si Jay sa Pilipinas. Hindi ko alam kung anong puwersang nagtulak sa akin. Pero gumawa ako ng paraan para makita siya ng palihim. Isang gabi sa isang maliit at madilim na parke. Muli kaming nagharap. Tahimik ang paligid. Tanging lagaslas ng mga dahon at mahinang ilaw mula sa poste ang saksi sa muling pagtatagpo naming dalawa. Nanginginig ang mga kamay ko habang papalapit ako sa kanya. Halos hindi ako makahinga. Ang lalaking minsang naging mundo ko ay nakatayo sa harap ko. Mas matangkad, mas matikas, at halatang nagbago na ang buhay. Sa mga mata niya, nakita ko ang galit. Pero higit doon, nakita ko ang pangungulila. Isang uri ng lungkot na hindi kayang itago ng tagumpay. Bakit ka nagtiis sa kanila, Mara? Tanong niya sa akin. Diretso, walang paligoy-ligoy, pero may halong sakit. Doon ako bumigay. Parang lahat ng bigat na kinikimkim ko sa loob ng 1 taon ay sabay-sabay bumuhos. Humagulgol ako sa balikat niya. Mahigpit ang yakap, na tila ba doon ko lang muling naramdaman ng seguridad na matagal kong nawala. Sa gabing iyon, walang ibang nanaig kundi damdamin, pagsisisi, pananabik, at pagmamahal na hindi kailanman tuluyang nawala. Sa gitna ng katahimikan at dilim ng parke, muling nagtagpo ang 2 pusong matagal nang naghihiwalay. Isang gabing puno ng pagsisisi at lihim na pag-ibig. Pagkalipas ng ilang buwan, nalaman kong buntis ako.
Noong una, hindi ko matanggap. Nakaupo ako sa gilid ng kama, hawak ang pregnancy test, habang nanginginig ang buo kong katawan. Alam ko sa puso ko, walang duda, kay Jace ang batang ito. Ngunit kasabay ng katotohanang iyon ay ang matinding takot. Takot na mapalayas, takot na bumalik sa kahirapan, takot na mawalan ng kahit anong natitirang seguridad sa buhay ko. Kaya gumawa ako ng pinakamalaking kasinungalingan sa buhay ko. Pinalabas kong si Tyler ang ama. Nagbunyi ang pamilya ni Tyler na parang nakamit nilang pinakahihintay na tagapagmana. Biglang nagbago ang pakikitungo nila sa akin. Mula sa pagiging utusan, naging isang taong dapat ingatan. Hindi dahil sa akin, kundi dahil sa batang nasa sinapupunan ko. Ito ang naging dahilan para pilitin nilang pakasalan ako ni Tyler ng formal. Isang engrandeng kasal ang ginanap. Puno ng mga taong hindi ko naman kilala. Mga ngiting hindi totoo. At mga salitang walang laman. Nakasuot ako ng puting bestida. Pero sa loob ko, alam kong hindi ako malinis. Namuhay ako sa marangyang buhay sa loob ng 5 taon. Sa paningin ng iba, nasa akin ng lahat. Magharang bahay, mamahaling gamit, at isang anak na lumaki sa kasaganahan. Ngunit sa bawat gabing ako'y nag-iisa, binabagabag ako ng konsensya. Sa tuwing tinitignan ko ang anak ko, nakikita ko si Jace. Sa mga mata, sa ngiti, sa bawat galaw. Akala ko, ligtas na ako. Akala ko, babaunin ko ang sikretong ito hanggang sa hukay. Ngunit ang katotohanan ay parang tubig. Darating ang oras na aapaw at aapaw ito. Nagkaroon ng isang malaking handaan sa mansyon. Punong-puno ito ng bisita, mga kaibigan, kanegosyo, at mga kamag-anak ng pamilya ni Tyler. Lahat ay masaya, nagtatawanan, at nagiinuman. Nandoon ang nanay ko, nakasuot ng mamahaling damit na ako rin ang bumili. Ngunit kahit gaano ko siya piliting magbago, nananatili siyang pareho. Dahil sa kalasingan at sa pagiging taklesa, narinig siya ng lahat. Tingnan niyong apo ko oh, kamukhang kamukha ni Jace, yung dati mong boyfriend, di ba Mara? Tumigil ang mundo ko, parang biglang nawala ang ingay ng paligid. Lahat ng mata ay napunta sa akin. Ramdam kong lamig na gumapang sa buong katawan ko. Hindi ako makagalaw, hindi ako makapagsalita. Ang mga biyenan ko ay agad na nagduda. Mula sa mga tingin pa lang nila, alam kong nagsimula ng katapusan ko. Isang linggo ang lumipas. Pinatawag ako sa library. Isang lugar na dati simbolo ng kapangyarihan. Ngunit sa araw na iyon, naging hukuman ng aking kasalanan. Tahimik ang buong paligid. Nakaupo ang mga magulang ni Tyler. Seryosang mga muka. Inihagis nila sa akin ang resulta ng DNA test. Negatibo. Hindi kay Tyler ang anak ko. Para akong sinaksak ng paulit-ulit. Kahit inaasahan ko na ito, iba pa rin ang sakit kapag kaharap mo ng katotohanan. Wala nang paliwanag. Wala nang depensa. Kinaladkad ako ni Tyler palabas ng mansyon. Walang awa. Walang kahit anong bakas ng pagmamahal o respeto. Pinalayas kaming mag-ina na parang mga basurang dumi sa kanilang paningin. Wala kaming nadala kundi ang damit sa aming likod. Umuwi ako sa amin. Umaasa na tatanggapin ako ni nanay. Kahit sa huling pagkakataon. Pero laking gulat ko nang isara niyang pinto sa harap ko. Wala ka ng pera, Mara. Pabigat ka lang sa akin. Ang mga salitang iyon, ang tuluyang pumatay sa natitirang pag-asa ko. Tinalikuran ako ng sarili kong ina. Doon ko naranasan ang tunay na hirap. Walang bahay, walang pera, at may batang kailangang buhayin. Namasukan ako bilang factory worker sa isang malayong probinsya. Araw-araw, maaga akong gumigising, sumasakay sa siksikang jeep at pumapasok sa pabrika na puno ng ingay ng makina at amoy ng kemikal. Ang mga kamay ko, na dati sanay sa magagaan na gawain,
ay nasugatan at kumapal sa kakatrabaho. Ngunit sa bawat pagod, iniisip kong anak ko. Siya ang dahilan kung bakit hindi ako pwedeng sumuko. Bawat patak ng pawis ko ay alay ko sa kanya. Hanggang sa nalaman kong isang balita na tila isang himala. Ang dating maliit na lupain ni Jay sa aming probinsya ay isa na ngayong napakalaking resort at farm. Isang patunay ng sipag at tiyaga niya. At si Jace, nalaman niyang tungkol sa anak namin. Hindi ko alam kung paano, pero nahanap niya kami sa gitna ng hirap. Isang araw, habang pauwi ako galing trabaho, nakita ko siya. Nakatayo sa harap ng inuupahan naming maliit na bahay. Hawak ang kamay ng anak ko. Hindi siya nagalit. Sa halip, niyakap niya ako at ang aming anak. Mahigpit, mainit, at puno ng kapatawaran. Hinanap ko kayo, Mara. Hindi ko hayaang maghirap ang mag-ina ko. Sa sandaling iyon, parang binigyan ako ng pangalawang pagkakataon ng buhay. Sa tulong ng kanyang pamilya, nagkaroon ako ng pagkakataong makapunta sa Japan. Doon kami nanirahan, malayo sa mapait na nakaraan sa Pilipinas. Habang inaayos ang annulment ko kay Tyler, natutunan kong buuin muli ang sarili ko. Ngayon, habang nakatingin ako sa mga cherry blossoms na nalalaglag sa paligid namin, kasama si Jace at ang aming anak, alam kong nasa tamang direksyon ako. Hindi dahil sa pera o luho, kundi dahil sa pag-ibig na marunong magpatawad at maghintay. Napakaganda at nakakaantig na kwento, Mara. Maraming salamat sa pagbabahagi ng iyong karanasan. Tunay nga na ang katotohanan ay palaging mananaig. Gaano man natin ito piliting itago. Ang aral sa kwentong ito, ang tunay na kayamanan, ay hindi nasusukat sa laki ng mansyon o dami ng pera, kundi sa katapatan ng puso at sa mga taong handang manatili sa tabi mo, sa hirap man o sa ginhawa. Huwag tayong mabulag sa kinang ng materyal na bagay. Dahil ang luho ay kumukupas, ngunit ang tunay na pag-ibig at respeto ay mananatili habang buhay. At higit sa lahat, ang pagsisisi ay laging nasa huli. Kaya't mag-isip ng mabuti bago gumawa ng desisyong magpapabago sa iyong kapalaran. Kayo mga ka-confession, anong aral ang inyong nakuha sa kwento ni Mara? I-comment ang inyong saloobin sa ibaba. Muli, ito ang inyong lingkod, Miss Jamay. Hanggang sa susunod na confession.